preparation natin is spiritual preparation. Pero sa Bible, malalaman ko yun. Noon ako, akala ko, di ako interesado sa Bible kasi papel lang ano. Ano ba kung makikita ko sa papel? Papel lang yan. Ay, hindi pala. Hindi mababago buhay natin pag di nagbasa ng Bible. Dahil ang Biblia, salita ng Diyos, ang siyang magbabago ng ating buhay. Kumpleto ang Bible kung paano maging mabuting bata, kung paano magpamilya, kung paano magpalaki ng bata nandito, kung paano pumunta sa buhay ng natin nandito. So kaya ilagay sa takyas na bato ang 10 utos para mabasa rin ng Moises. Hindi natin mababasa, sulat ng Diyos kasi Espiritu siya. Buhay sa Espiritu. Gumamit ng mga propeta, mga lingkod ng Diyos para pinagsama-sama ang Bible. Kaya mababasa natin, ano ba ang Bible? Kahalagaan ng Bible. Bukas tayo. Ang Bible ay meron yung chapter. Ang chapter yan ay pangalan ng buong at malaking number. For example, bukas tayo sa 2 Timothy chapter 3, verse 15-16. Page 386. 386. 386. Page 786. Book of 2 Timothy, chapter 3, ang verses dyan ay yung maliliit. Ini-arrange na yan para madaling malaman ang word of God. Okay, 386. Chapter 3, verse 15. Okay. Nasa kanan, baba. 386. Nasa kaliwa, baba. Yan. Basa, pwedeng bang basa? Yung ano. Chapter 3, verse 15. In how? Chapter 3, 15. Okay. Mula daw pagkabata, alam na natin na may sagrado na kasulatan, may banal na aklat. Mula pagkabata, may banal na aklat. Okay lang. Alam na daw pala natin, bago tayo ng bata, alam na natin may sagrado ng Biblia. Na ito raw, okay. Lahat daw ng kasulatan, more scripture is breathed. Buhay pala ito, may hininga ng Diyos pala ito. Itong aklat na ito ay kinasihan. Buhay pala ang salitang nandito. All scripture is breathed by God. At magagamit ka sa pagtuturo, buhay na salita pala ang pagpapasa dito. Kaya ang Diablo, ayaw ipapasa ang Biblia dahil pag binasa mo ito, magiging matalino ka, mapapalapit ka sa Diyos at malalaman mo ang patungo sa buhay na walang hanggan. Ayaw ipabasa ito ng Diablo at ang gusto niya, marami siyang makasama sa katulad sa iyo. Pag binasa mo ito, malalaman mo kung paano ka sa lalim. Ang Hebrews, binasa na, sabi doon sa number 15, sabi doon, able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Malalaman mo makapag sa buhay namin ang pag-ibig mo ito. At ito daw Biblia ay hiningahan ng Diyos. Buhay ito magagamit sa pagtuturo, sa pagtatama ng buhay koneksyon. Pag binasa mo ang Biblia at nabasa kung bawal maglasing, sundin mo. Pero kung ayaw mo mabago, pag binasa mo ay hindi pala nakakapag ka sa langit ng parahilong paglasing, ay ayaw mo basahin yun, di ba? Pag binasa mo at nasa loob ka ng binasa mo, ikaw ang sinasabihan ng Diyos na huwag mong gawin ng mga isipan. Okay. So, ito ang Biblia ay buhay na salita. Ito ay nagagamit sa pag-atay sa tamang pakibuhay. Yan ang natuwa ng Biblia.
Kaya ngayon, nationwide ang international giver nabibigyan sa mga spirituality. Kasi mula pagkabata, alam na natin na yung Bible, nagtuturo lang sa maputing asal. Pero ang problema na ito, kapag tatay at nanay, nasabi mo minsan, anak, mamaya nga ako na hindi ko tayo pag-Bible study tayo. Pero bang ganun na may tatay? Ako sa akin, ganun din, ikaw pastor, naturuan ka? Ang nanay at tatay mo, hindi tayo naturuan. Mula ng pagkabata, lumalaki tayo, ang nagturo sa atin ay ang mundong ito. Dati na may pinanganak, si Bigito na pinanganak na 1 year kung tayo marunong ng mga magmura. Wala naman. Naturo lang tayo magmura sa dahil na nilingig natin sa sanlibutan ito. Naturuan tayo ng sanlibutan ito. Pero ang disenyo ng Diyos sa atin, ang pagkalika sa atin ay making kalarawan niya. Kalarawan ng kabanalan at katwiran. Ay hindi tayo tinuruan ng Bible, tinuruan tayo ng Diablo na maging masama. Pero salamat sa panahon ito, may Bible ka na. Ito yung time na mag-recover ka na. Dapat mag-recover ka na. Pagkabasa mo ang instruction ng aral ng Diyos at nasa loob ka sa akin. Sabihin mo ng Lord, nasa loob ako ng binabasa ko ito na ang mahalin pala ang magulang upang ako ay tumagal sa lupang ito. Ang basa mo dyan, mahalin at igalang ang iyong mga magulang upang tumagal ka. Tumagal ang buhay mo sa mundo ito. Panginoon, ako, minsan ko'y nagdadami pa ko'y namin, minsan ko'y pasabi. Pag nasa loob ka ng binasa mo, hindi ka lang na-type. May type po na ako ay so yun, nakakapasahin nyo. Sa inyo na yan, pwede nyo yan pag nabasa nyo, hindi nyo kayo pantanda ko yung may kulay na bulay. Ginagawa ko sa Bible, kung mag-import ka, binabasa ko. Bulay na ito, bulay sa lapit. Okay, sumurag muna kayo sa aming panalangin. Dahil sa kalagitnaan natin, ang presensya ng Diyos. Pumunta tayo na itong panalangin. Tanggapin natin ang Panginoon Jesu Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Okay, sumunod kayo.